Magandang gabi po. Pasensya na po. Nagbago po eh. Ngayon ko pa lang po nakita. Kanta na po tayo kay Lord. God be the glory. Magandang gabi po sa ating lahat. You are here, turning lives around. I worship you. Sora, ganyan ko lang nakita. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, turning lives around. I worship, I worship you. Sa oras pong ito, magandang gabi po. Salamat. Tayo po ay magsama-sama sa gabing ito. May malakas. Yan po. May hina po ba? To God be the glory. Praise, praise. Yan po, okay na po ba? Sa oras po ito, tayo po ay mag-start. May dakilang gagawin ang Diyos na buhay sa oras po ito. Tayo ay mag-pray sa oras nito. Lord, sa oras nito, Father God, kami ay lumalapit sa iyong mahabaging trono sa langit. At dalangin namin, Jesus, samahan mo kami ng iyong Espiritu. At bago lahat, nagpapakumbaba kami sa iyong banal na trono. O Diyos, kami ay humingi ng tawad. Linisin mo nga po kami ng iyong banal mong dugo sa lahat ng aming mga sala. Lord, I pray, ikaw na po ang bahala, O Diyos, na gumalaw sa gawaing ito, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, may dakila kang gagawin sa gabing ito, O Diyos. Sino man po ang mga manunood, makikiisa sa gawain mo, Jesus, makaranas po ng himala at kagalingan, kaligtasan, kalakasan, mula sa banal na Espiritu mo, O Diyos. Kaya, Ama, hiningi namin ang pagsama ng iyong apoy na Espiritu. Pinawalis namin sa pangalan mo, Jesus, ang anumang gawa ng kaaway, at hiningi namin, Jesus, malaya po kayong magpahayag sa gabing ito. Lord, sa iyo po ang papuri at kalwalatian. In Jesus' name we praise. Amen. Purihin ang Diyos. To God be the glory. Naniniwala tayo na dakila ang gagawin ng Diyos sa gabing ito dahil ang topic po natin ay prayer and worship. Dito po sa book Acts of 16, chapter 16, pakita ho natin dito na sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos ni Apostol Pablo, sila po ay nakulong. Kasama po niya si Silas. Makikita ninyo, ipaparaphrase ko na lang po, book Acts 16. Nung gabi pong iyon, nung sila ay nakulong, ito babasahin ko. Basahin ko sandali para meron po tayong Word of God.
Sabi po dito, nang tanggapin ito ang gayong tagubilin, Acts 16 po yan, verse 24, ipinasok sila sa kalooban ng bilangguan at biniit ang kanilang mga paa sa mga pangawan. Verse 25, dadabot ng maghating gabi na, si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos. Sila'y pinakinggan ng mga bilanggo. Makikita ho natin na sa sitwasyon ng buhay si Apostol Pablo at si Silas, sila po ay kinulong ng walang kadahilanan. Sa pong malaking problem po yun. Pero makikita ho natin, imbis na sisihin ni Apostol Pablo si Jesus at ni Silas si Jesus dahil sa ipinangaral lang naman nila salita ng Diyos na si Jesus at nagpalayas lang naman sila ng demonyo, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, lumayas ang masamang espiritu sa babae na yon. Yun po ang kadahilanan bakit po ipinakulong si Pablo at si Silas. Nung sila po ay nakulong na, sabi nga ng verse 25 ng Acts 16, ang ginawa po ni Pablo ay nag-pray at umawit sa Panginoon. Alam niyo ba, may resulta po yung nangyari sa ginawa po ni Apostol Pablo at ni Silas. Ito po ang result. At ng kaginsay-ginsay, nagkaroon ng isang malakas na lindol. Ano pangat? Siuga ang mga pundasyon ng bahay bilangguan. At pagdakay nabuksan ang lahat ng mga pinto at malakas ang gapos ng bawat isa. Pakita ninyo, mga kapatid, mga minamahal, grabe yung power ni God. Alam nyo, was na nakita ng Diyos, makikita nyo number 1 dito sa ating topic. Pag nakita ni Jesus na tayo ay nasa sitwasyon ng iba-ibang uri ng pagsubok, pero meron para tayong time na mag-pray at magsumamba kay Jesus, ay sigurado po tutulungan po tayo ng ating Panginoon. Amen? Kaya sa oras nito, mga kapatid, mga minamahal, anumang sitwasyon ng buhay natin, kailangan natin yung kagaya ni Silas at ni Pablo. In the time of trouble, hindi sila nanghina, hindi sila nawala ng pag-asa. Bagkus, anong ginawa po nila? Anong pong ginawa po nila? Ang ginawa po nila ay nag-prayer and worship. Alam nyo, ang prayer and worship, diyan po magaling ang Panginoon, ang Diyos. Makikita natin sa grabe ng anointing, ng kapangyarihan, ang mga pinto ay nangabuksan at ang mga nakatali ng tanikala ay nangalagot. Kaya sa oras nito, mga kapatid, mga minamahal, ano man ang sitwasyon ng buhay mo, anumang problema ang nararanasan mo, let worship and prayer to God. Lagi po tayong manalangin, magpuri. Alam niyo, meron pong doon gumagawa ng miracle ang Diyos kapag tayo ay nananalangin at sumasamba sa Diyos. Alam niyo, mga kapatid, mga minamahal, kaya nga po yung naganap na ito, merong isa pong jail guard dito na nagbabantay po doon. Namangha siya, natakot. Talaga pong ang lakas ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga po dito, tuloy natin yung basahin po natin, sabi. Verse 27, at ang tagapamahala palibhas ay nagising sa pagkakatulog nang mapakitang bukas ang mga pinto ng bilangguan
ay binunot ang kanyang tabak at magpapakamatay sana. Sa pagkakalang nakatakas ang mga bilanggo. At dapat sumigaw si Pablo ng malakas na tinig, sinasabi, huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat nangarito kami lahat. Grabe oh. At siya'y humingi ng ilaw at tumakbo sa loob, nanginginig sa takot. Nagpatira pa sa harapan ni Pablo at si Silas. Verse 30, sila'y nagsilabas. Sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan ko gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, magsisampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka, ikaw at ang buong sangbahayan. Amen. Kaya mga kapatid, mga minamahal, to God be the glory. Yung pong ginawa ni Apostol Pablo at ni Silas, in the time of problem, in the time of trouble, nasa sitwasyon sila ng malaki pagsubok, mas ginawa pa nila, imbis na sila'y magmukmok, imbis na mag-init ang ulo ni Pablo, ni Silas, ma-discourage, mawalan ng loob, mawalan ng pag-asa. Bakit ganun po ang ginawa ni Pablo at ni Silas? Number one, kilala ho nila ang Diyos. Was na kilala mo ang Diyos, kapatid, na si Jesus ay makapangyarihan. Pag dumarting ang problema, hindi ka duwag, hindi ka takot, hindi ka mag-aalala. Kasi kilala mo ang Diyos Kilala mo ang Panginoon. Kagaya ni Apostol Pablo at ni Silas, nung sila ay nakakulong, sila ay nag-pray at nag-worship sa ating makapangyarihang Diyos. Yun ang resulta ng nabuksan ang mga pinto. Alam nyo, sa oras nito, kung tayo ay magpapakumbaba sa Diyos ngayon at magpupuri sa Diyos, maraming bubuksan ang Diyos. Open doors, kapatid. Hello, ang Diyos po ang nagbukas. Ang Diyos ang nagkalag. Sa oras nito, ano ba ang problema mo? Nasa alipin ka ba ng kasalanan? Nakatali ka ba sa kahirapan? Nakatali ka sa anumang karandaman? Kapatid, sa oras nito, manampalataya tayo kay Jesus. Mag-worship tayo kay God. Manalangin tayo kay Jesus. Yun lang ang instrumento, yun ang susi para gumalaw ang Diyos. Nung si Pablo at si Silas, hating gabi, sila po ay nagpuri, sumamba sa ating makapangyarihang Diyos na buhay. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sa oras nito, mananalangin tayo mamaya at mag-worship tayo kay Lord. Naniniwala tayo, ang Panginoong Jesus ay maraming bubuksang pinto. Yung mga pinto na yon, napakarami, kapatid. Pinto ng kagalingan, pinto ng kaligtasan. Ano mga needs ng tao, ng mga Kristiyano, ibibigay ng Diyos sa pamamagitan ng prayer and worship. Alam niyo ba, hindi lamang po blessing, hindi lamang kalayaan ang ibinibigay ng Panginoong Jesus. Makikita niyo yung sundalo, sana magpapakamatay na sana siya. Pero nung nakita siya ni Pablo, sabi niya, wag mo saktan yung katawan. Kasi malaking problema yon. Akala ho ng sundalo na yon na sila ay nakatakas na, pero hindi po sila nakatakas. Kaya alam niyo mga kapatid, mga minamahal, ang mga tao po, pag hindi po nila kaya ang problema, yun, nagpapakamatay, kagaya ng sundalo na yon. Buti na lang, napigilan ni Apostol Pablo yung sundalo na huwag niya saktan ang kanyang katawan. Actually, marami pong tao ngayon pag hindi na talaga kaya ang problema. Kasi kapatid, ang mundo ay punong-puno ng problema, punong-puno ng atake ng kaaway. Kasi ang problema hindi naman galing sa Diyos yan galing kay Satan yan. Kaya pag ang tao hindi ready, hindi siya ready, talagang kakainin siya ng kaaway. Kaya kapatid, si Apostol Pablo at si Silas, kaya hindi sila kinain ng sitwasyon ng buhay na yun, nakakulong sila dahil kilala nila si Jesus. Kaya nga anong hating gabi, sila po ay nag-pray and worship to God. Amen. Tapos makikita nyo yung resulta, nangabuksan ang mga pinto, nakalaga ng tanikala, kaya to break every chain. Kaya mga kapatid, mga minamahal, may kapangyarihan ang pananalangin.
may kapangyarihan ang magpuri sa Diyos. Kaya huwag ho nating katamaran ang manalangin sa Panginoon. Huwag nating katamaran ang manalangin kay God. Huwag nating katamaran umawit sa Diyos. Alam nyo, sa ating pananalangin, doon gumagalaw ang Diyos. Doon gumagawa ng himala ang Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, makita nyo yung sundalo, wala siyang pananampalataya kay Jesucristo. Nung nakita niyang naharap sa malaking problema, kinuha niya yung itak niya isasaksak niya na sa katawan niya. Ganyan ang maraming tao ngayon. Pag hindi niya kaya na ang problema, ay yun lang po ang naisip niya, magpakamatay. Pero hindi po yun ang solusyon para matalo ang problema. Lalo pang lalala, mga kapatid. Lalo pa pong lalala. Lalo pang lalala. Kasi ang magpakamatay ay hindi po kalooban ng Diyos po yan. Hindi po kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang magagawa natin ngayon, let's pray and worship to the living God. Amen? Alam nyo, sa lumang tipan, nung sasakupin ng Pilisteo ang mga Israelita sa pamumuno ni Prophet Samuel, ano sabi ng mga Israelita kay Prophet Samuel? Huwag kang tumigil, manalangin at magsumamba sa Diyos. Alam nyo, ginawa nga ho ni Samuel yun. Nung aktual na sila ay lulusubin ng mga Pilisteo, nung parating na sila sa kampo ng mga Israelite, nagpadala si God ng kulog, ng taranta ang mga kaaway. Kasobra nilang takot at taranta ay iniwanan nila, hindi nila tinuloy sa sakupin ang Israel. Sa taranta ho nila na iwanan ng mga blessing. At ngayon din ang ginawa ni Prophet Samuel, inutusan niya ang mga Israelita. Tingnan niyo ang mga kaaway. Tinignan nila, wala na. Tumakas na sila at dinampot na nila ang mga blessing. Hello! Yun ang resulta ng prayer at pagpupuri ni Prophet Samuel sa Diyos ng Israel. Hello! Alam nyo, sa lumang tipan, sa bagong tipan, the same God, the same power. Yung Diyos ni Samuel, ni Prophet Samuel, at Diyos ni Apostol Pablo at ni Silas, ay Diyos din po natin ngayon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, do not discourage. Huwag tayong ma-discourage sa COVID-19, sa pandemic, o anumang uri ng karamdaman, anumang uri ng problema. Alam nyo, marami pong problemang kinakaharap ang mga tao ngayon, ang mga Kristiyano. Alam nyo, ang magagawa lang ho natin sa gitna ng problema, nandoon yung faith natin, nandoon yung kagaya ni Samuel, hindi niya hinarap ang kaaway, ang mga Pilisteo. Ang ginawa lang ni Samuel, umawit siya, nag-pray siya ng continually, tuloy-tuloy na prayer and worship to God. Di ngayon, ginawa ng Diyos ng Israel, ni-rescue ng Diyos ng Israel ang mga Israelita. Alam nyo, makita nyo, nag-create nga ng blessing. Hindi lang tumakas ang mga kaaway, naiwanan pa yung mga blessing, yung mga ari-arian ng mga Pilisteo. Anong ginawa? Pinagdadampot lamang po ng mga Israelita ang mga pagpapala. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa oras na ito, in-encourage ko po kayo na gayahin natin ang mga lingkod ng Diyos sa Biblia. Pag dumating ang problema, ang ginagawa agad nila, magpe-pray sila at sasamba sila sa Diyos. Alam nyo, actually, may problema man o wala, kailangan maapoy ho tayong sumasamba at nananalangin sa Diyos. Kasi nga po, yung prayer and worship to God, ang resulta po nun, doon sa Acts 16, dumagundong, bumaba ang kapangyarihan ng Diyos. Alam nyo, kapag bumababa ang kapangyarihan ng Diyos, may nagaganap na healing, may nagaganap na blessing, upon blessing, miracle, upon healing. Kaya kinakailangan, kapatid, pag tayo'y nananalangin, nagwo-worship kay God, hanggat hindi natin nararamdaman
ang apoy na Espiritu ng Diyos, huwag tayong titigil. Hanggat mamaya makikita ng Diyos na tayo ay sincere sa ating pananalangin at pagpupuri sa ating Diyos na buhay, mahabag ang Diyos sa atin, doon niya ibubuhos ang kanyang Espiritu. Pag ang Espiritu ng Diyos ay naranasan natin, meron siyang mga dakilang gagawin. Kagaya ho ng ating pinag-aralan kanina, Acts 16, nangabuksan ang mga pinto, ang mga nakatanikala, nakagapos ay pinalaya ni Jesus. Amen. Kaya sa oras na ito, mag-expect ka, palalayain ka ni Jesus. Sa anumang bishop kasalanan, palalayain ka ni Jesus. Sa anumang uri ng problema, kung ikaw ay mananampalataya, pagtitiwala kay Jesucristo. Hello, worship. Huwag tayong katamaran ang manalangin. Kung tayo gusto, alam niyo ba, mas masarap manalangin sa hating gabi o sa madaling araw. Talagang mararamdaman mo yung tinig ng Diyos, madidinig mo yung tinig ng Diyos. Alam niyo, dati ako po ay di tinatamad manalangin sa madaling araw, pero ngayon, nung naranasan ko yung presence of God, yung word, yung pangungusap ni Lord every madaling araw, ang sarap. Masarap po nagpe-pray, nagwo-worship sa madaling araw. Tingnan nyo si Pablo, midnight, siguro alas 12 yun, alauna ng madaling araw, ang ginawa ho ni Pablo at si Silas, sila ay nag-pray and worship. Kaya alam nyo mga kapatid, nasolusyonan po yung problema na yun. Nakalaya po si Apostol Pablo at si Silas, at nandun pa rin yun. Malaking blessing ang dinala ng mga tunay na lingkod ng Diyos sa loob ng bilangguan. Amen. Kaya mga kapatid, mga minamahal, gusto ninyong maranasan ang rumaragas ang pagpapala. Gusto ninyong maranasan ang the great victory upon victory. Kailangan pray and worship to God. Alam nyo, kahit sa lumang tipan, si King David nga siya po ay siya po kaya pinagpalasa ng Diyos. Kasi si David, mga awit siya. Tumutugtog siya ng flute. Yung flute nung si Saul ay wala sa katinuan. Nung tumugtog si David, ay nagkaroon ng katinuan ng isip si Saul. Amen. Kaya malakas po ang power ng pray and worship to God. Kaya kapatid, mga minamahal, sa oras na ito, sa gabing ito, yamang gusto nating mabless ang bawat isa sa atin. Huwag ho tayong manghinawa na mag-worship, mag-pray kay Lord. Gayahin natin ang mga man of God. Alam niyo si Jesus, kaya ginamit din si Jesus na mightily sa madaling araw. Gumigising na ng maga si Jesus. Siya po ay lumulod sa Ama. Nagpe-pray and nagwo-worship siya sa Ama. Kaya mightily ginamit ng Ama si Jesus. Kasi full prayer siya, full worship to God siya. Alam nyo, mga kapatid, i-balance po natin ang ating pamumuhay sa ibabaw ng mundo. Kailangan full prayer tayo, full worship tayo kay God. Kasi nga ho, bakit gusto ng Diyos na maging full worship tayo, full prayer tayo kay God? Kasi nga po gusto ni Lord, lagi tayong maapoy sa Kanya. Kasi ang mga maapoy kay Lord, ano man dumating na problema, wala yan. Ano man dumating na karandaman, wala yan. Kasi alam niya, alam natin na hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen po ba mga kapatid, mga minamahal? Kaya sa oras na ito, mga kapatid, let worship to God. Pray, 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 pray without ceasing. Alam nyo, yung prayer at worship, may nagaganap, may nangyayari, may resulta, may gagawin ng Diyos, kagaya ho ng naganap kay Silas at kay Pablo. Kaya kung gusto mo kapatid, na nanonood ka ngayon, nakikinig ka ngayon, maging hobby na ho natin. Huwag lang ho tayong mag-pray, huwag lang ho tayong mag-worship pag may problema. No, may problema o wala, always pray, always worship to God. Amen. Yan po yung mga tunay na nagmamahal kay Jesus. Hello, marami pong tao pag may karamdaman lang, may problema lang, doon maisipan, manalangin at mag-worship kay God.
Ang Diyos naman po talaga'y mabuti, mabait. Pero wag pong ganon. Kailangan may problema o wala, may battle o wala, may karandaman o wala, continually worship and pray to God. Amen. Palakpakan natin si God. Kaya sa oras nito, mga kapatid, mga minamahal, kagaya ng sinabi sa akin ngayon, kaya naimbitahan niyo ako dito, ipag-pray natin ang COVID-19. Alam niyo, totoo yan. Ang Diyos lamang ang may kakayanan mag-alis ng salot na ito. Alam niyo, yung salot na to na COVID-19 ay malaki ding challenge sa mga Kristiyano at sa maraming tao. Ngayon nga po, kami nga po sa church ay nakabuti din ang COVID-19 kasi pag nag-share ka ng about healing, about miracle of God, maraming nakikinig. Kaya nag-harvest po kami ng maraming kaluluwa itong COVID-19 na ito. Kaya nakabuti din sa iba. Ewan ko lang kung nakabuti sa iba ang COVID-19. Pero actually, may purpose si Lord. Bawat mga pagit man o mabuti ang dumating sa mundo, may purpose si Lord. Tanging Diyos ang nakakalam. Kaya mabuti po itong ginagawa ninyo, ginagawa natin ngayon. Kaya yung tema na po natin, prayer and worship to God. Kaya kapatid, makalimutan man nating lahat, wag lang tayong nating kalimutan, manalangin at sumamba sa Diyos. Di ba John chapter 4 verse 23? Ngayon na, hinahanap ng Diyos ang mga tunay na mananamba sa Kanya. Hello? Kailangan ang mga tunay na mananamba kay Lord. Hello? Pag nakita ni Lord na pumapalakpak, kumahagulgol, sumasayaw sa Panginoon, alam nyo, ibababa ni Lord yung apoy, yung Espiritu, kagaya ni Silas, ni Pablo. Talagang marubdob silang nanalangin sa makapangyarihang si Jesus na gumawa ng langit at lupa. Kaya sa oras nito, kapatid, mag-pray ho tayo, umpisahan na ho natin. Yun po yung ating pinag-aralan, prayer and worship to God. Continually, prayer. Tuloy-tuloy po tayong umawit kay Lord. Sumamba, magpuri. Pag napasaya natin ang puso ni Lord, ibababa niya ang blessing, ibababa niya ang kapangyarihan niya. Amen. Di ba bumaba ang kapangyarihan? Doon sa binasa natin sa Acts 16. Hello? Verse 25 and 26. Dumaguntong ang paligid. Anointing po yun. Hello? Kailangan po ngayon, ang kailangan ng tao ngayon, God's power. Kasi ang God's power, grabe. May dalang blessing, may dalang healing, may dalang deliverance ang God's power. Hallelujah! Bakit bumababa ang God's power ni Lord? Dahil nakita niya tayong marubdob na nanalangin, marubdob na umaawit sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo. Amen po ba, mga kapatid? Kailangan natin ng God's power. Itong COVID-19 na to, God's power ang katapat niya. Naniniwala ako, kakatapos ng COVID-19 na to, great blessing ang ibubuhos ni Lord sa mga anak ng Diyos na nanampalataya, nanalangin, nag-worship kay God sa gitna ng pandemic. Kami nga po dito sa church, marami pong nagsara ng church. Kami, hindi kami nagsara. Bahala na kung makulong na. At least nakulong dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Si Pablo nga at si Silas ay nakulong dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Di ba binawal nila ang mass gathering? Kami po, hindi namin tinigil. Nag-umpisa March 15, 2020, hanggang ngayon po hindi namin tinigil ang pagsamba kay God. Kaya to God be the glory. Lagi tayong binigyan ng magandang kalusugan ng ating Panginoong Yesus. Amen. To God be the glory. Alam mo, ang mga hindi tumitigil, hindi natatakot sa mga banta ng kaaway ng COVID-19 ng gobyerno. Oh, mahal, sumusunod tayo sa gobyerno. Pero kapatid, minsan ang gobyerno, hindi nila intindihan ang mag-pray at mag-worship kay God. Hindi nila alam, yun ang sikreto para mawala ang COVID-19. Worship and prayer to God. Amen? Kaya sa oras na ito, let's pray. Hallelujah, Jesus. Panginoon, na makapangyarihan sa lahat,
ang Diyos ni Propeta Samuel, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ni Pablo at ni Silas. Naniniwala kami, Lord, hindi ka nagbabago, hindi ka magpakailanman, hindi ka nagbabago. Sa oras na ito, Ama, kahabagan mo ang bansang Pilipinas, kahabagan mo ang sandaigdigan. Sa gitna ng pandemic, Lord, gumawa ka ng himala, magpagaling ka. Ang sinumang may cancer, iunat mo ang iyong makapangyarihang kamay, Jesus. Lord, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name of the Nazareth. Lord, ang may sakit sa baga, sa atay, sa kidney, high blood, diabetes, be healed in Jesus' mighty name. Have mercy on us, O God. Have mercy on us, O God. Lord, naniniwala kami, Jesus, makapangyarihan ka. Makapangyarihan kang Diyos. Walang imposible sa iyo, walang mahirap sa iyo, Jesus. Sa oras na ito, Ama, sino man may karamdaman, bisitahin mo siya, O Diyos. Iparanas mo ang kapangyarihan mo, Jesus. Iparanas mo ang pag-ibig mo, Jesus. Lord, you are God of miracle worker. Hallelujah. Yes, Lord. I rebuke COVID-19 in the name of Jesus. Lord, maging normal na muli ang pamumuhay ng tao sa buong mundo, O Diyos. Nagkakaisa po kami sa oras nito sa makapangyarihan mong pangalan, Jesus. Alisin mo na ang COVID-19. Lord, lahat na may karamdaman sa oras nito, pagalingin niyo sila. Hinihingi ko, Lord, I pray, hindi lamang physical healing, spiritual healing ang maranasan ng bawat tao. Lord, kilalanin ka, Jesus, bilang Lord and Savior. Kilalanin ka, Jesus. Lord, ang mahalaga, ang kaligtasan ng bawat kaluluwa, Panginoon. Temporary lamang ang aming buhay dito sa mundong ito. Kaya hanggat buhay kami, Lord, maglilingkod kami ng the best sa iyo, Panginoon. Ipapahayag namin ang good news, ang salvation na mula sa iyo, Jesus. Ang miracle, ang mga pagpapala mo, O Diyos. Kaya sa oras nito, Ama, inihingi namin ang habag at awa mo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. You are so good, God. Lord, sa oras nito, kahabagan mo mga maraming tao, mga lupaypay, mga hopeless, mga stress, depressed. Bisitahin mo sila, Jesus. Maranasan nila ang biyaya mo, Lord. Jesus, you are God. Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, Jesus. Father God, sa oras na ito, hindi lamang Pilipinas ang pagpalain mo ang buong mundo, O Diyos. Pagpapalang espiritual at pagpapalang material na bagay, idaloy mo sa mga bansa-bansa, Panginoon. Lord, alam namin, ikaw ay full of mercy. Punong-puno ka ng kahabagan. Punong-puno ka ng biyaya, Jesus. Kaya Lord, nananalangin kami sa maraming tao sa oras na ito. Bisitahin mo sila. Maraming mga tao ngayon, sila'y tali ng karamdaman, tali ng kahirapan. Kalagan mo sila, Jesus, ng iyong kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Yes, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus of the Nazareth. Oh, hallelujah, hallelujah. You are so good, God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. You are God. Oh, hallelujah. Lord, your miracle, power, anointing. Let it flow, 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 flow. Healing flow in the name of Jesus. Healing flow in the name of Jesus. Yes. Yes, Jesus. Yeah, let worship begin in the name of Jesus. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here,
working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in the midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. Yes, Lord. I worship you. Everybody worship the living God. I worship you. You are way maker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. Way maker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. You are. Yes, Jesus, touching every heart, Lord. I worship you. Yes, Jesus, I worship you. Everybody worship the living God. You are here. Let us flow, worship, healing flow. Touching every heart, Lord. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. That Lord, I worship you. I worship you. Sa oras na to, receive healing. Nakikita ko, nagpapagaling ang Diyos. Liwanag niya ay dumadaloy sa bawat isa. Let it flow, Lord. Lord, let it flow, Holy Spirit. I will invite you, Holy Spirit. Panginoon, puspusin mo kami ng kapayapaan. Puspusin mo kami ng kapangyarihan. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. That is who you are. 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 Yes, Lord. That is who you are. 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 Hallelujah. Alam nyo, yes, Lord. Lord, salamat sa gabing ito, Panginoon. Alam ko, Lord, nagpagaling ka na. Gumalaw ka na, Jesus. Marami ka nang binuksan, O Diyos, na mga pinto ng kagalingan, pinto ng pagpapala. I claim it, Lord. I-claim mo na, kapatid. I-claim mo na. Open doors. Nagbubukas ang Diyos ng mga pagpapala at kagalingan. Receive, receive. Healing flow. Receive. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Ikaw ang naitaas namin. Ikaw ang naparangalan namin, Jesus. Lord, salamat sa magandang kalusugan. Salamat sa mga pagpapala, kaligtasan. Lord, mga pamilya namin, iligtas mo. Ingatan mo sa anumang mga COVID-19, ingatan mo sa anumang panganib, disgrasya, anumang aksidente, ingatan mo ang bawat isa sa amin, O Diyos. Sampu ng aming mga pamilya. Lord, maraming salamat sa oras nito, Panginoon. Wala na po kaming masabi. Salamat. In Jesus' name we praise. Sa iyo po ang papuri at kalwalatian. All honor, all glory, all worship, all majesty belong to Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Salamat po sa inyo lahat. Pastoral Leonora Dato, salamat. Salamat po sa mga nanood. Pagpalain tayo ng Diyos. Huwag ho tayong mawala ng pag-asa. Nandyan ho ang Diyos, mabuti siya. Handa lagi tayong tulungan. Handa lang niya tayong saklolohan. Continuous worship lang, continuous pray lang kay God.
Mabuti po ang Panginoon. Walang ibang pinakamakapangyarihan sa lahat kundi ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Salamat po sa lahat. Ako nga po pala si Pastor Michael from Concepcion, Cabiao, Nueva Ecija ng Jesus Christ, the Savior of the world. Salamat po sa mga nanood. Pagpalain kayo ng Diyos. Nawa, lagi tayong ingatan ng Panginoon. Lagi tayong bigyan ng magandang kalusugan at nawa kahabagan ng Diyos ang maraming tao sa buong mundo. Salamat po, Pastor Leonardo Dato, sa iyong desire na magkaroon ng ganitong mga online na live. Alam ko, naniniwala ako, lalong aapoy ang ating pag-ibig kay Jesus. Malapit na rin dumating si Jesus. Rapture is coming, kaya lagi tayong maapoy. Maapoy kay Jesus. Ang ating pag-ibig kay Lord. Huwag tayo manlamig dahil Jesus is coming very, very soon. Amen. Salamat po sa inyo lahat. God bless po. Bye-bye po. Good night. Dito po saan man kayong bansa. Good morning. O sa Dubai. Salamat po. Pagpalain ng Diyos ang mga negosyo nyo. Pagpalain ng Diyos ang mga hanap buhay nyo. Lagi kayong ingatan ng Diyos. Sumatin lagi ang Espiritu ng Diyos upang tayo ay laging lumakad ng may kabanalan at katulian. Salamat po. Bye-bye po. Bye-bye. God bless.